Hello everyone! Nagluto si Tito Wena ng masarap na sinantulang balat ng santol. Ayan, balat ng santol na niluto natin sa gata. At kung paano nga balutuin yan, halina kayo at samahan nyo ko. Generosa chicken. Sarap. Look at that. Halina kayo guys, samahan nyo ko at lutuin na natin yan. Naglalangis-langis na sinantulan. Sobrang sarap niyan guys. Let's go and let's cook. Hello everyone. Ayan, at may nag-request nga sa akin na magluto daw ako ng balat ng santol. At ang tawag nga namin dito ay sinantulan. And yes, dahil wala akong nabiling liempo, ang gagamitin ko na lang na pansahog ay chicken. Ayan, so pinalambot ko nga muna yung chicken at now ipa-fry naman natin, paka-crunchyhin natin. Ayan, at ito nga rin ay sahog natin ang alamang. Siyempre, hindi mawawala ang ating minced ginger, garlic, and onions. Siyempre, ang sili, no? Puputol-putulin natin yung sili mamaya. Siyempre, ito ang magpapasarap dyan, ang ating gata. Halina, at tayo ay maggigisa na. Very close up na. So, ayan guys, uunahin nating iprito ang manok. Ayan. At dito nga ay mayroong crunchy chicken skin. Yung skin niya ay ipinry ko rin para hindi matapon. Ilagay natin sa maximum heat para mas mabilis siyang mag-crunchy. Wag muna natin haluin ng haluin para hindi maging mince yung chicken, para hindi madurog. Kasi luto na po yan. Guys, gusto ko lang i-highlight sa inyo ha, bago ko nga pala pinalambot yung ating chicken, ay marinated po yan. Minarinate ko po yan sa ginisa mix at saka sa durog na paminta. Maraming durog na paminta. And yes, masarap po yung sinantulan pag marami pong durog na paminta. So ayan, so nakikita nyo, dry na siya, diba? So haluin po natin para mag-balance yung pagkaluto. Bakit ko po niluto yung chicken muna bago ko ipa-fry? Para po mapurulong yung buhay ng sinantulan. Kasi po ito ay dadalhin ng Manila. At yung iba ay dadalhin ng anak ko sa barko. So para hindi masira kaagad. Ayan. So, ayan guys, pwede na natin kunin ito. Kuya. So, ilagay lang muna natin sa empty. At pagkatapos nga natin na i-fry itong ating chicken, ay isusunod na natin right away yung ating ibang ingredients. So ilagay na natin ang ating minced na ginger. Yung ginger pong gamit ko ay yung young ginger ha, yung mura. Para walang mga sabot-sabot, no? Pagkalagay nga po natin ng young ginger.
Actually, yung ginger po is optional. Ito po ay method ko, no? Pero kung ayaw nyo maglagay ng yang ginger, ay pwede rin naman. Mas masarap po kasi pag mayroong yang ginger. Pero yung iba, hindi sila naglalagay. Ako gusto ko ng mayroong yang ginger para mas masarap siya. Ayan. So, dapat po fry na fry yung mga ingredients. Isunod na rin natin ang garlic. Bango. So, sa ating pagigisa ng bawang, sibuyas at luya, maglalagay na po ako ulit dito ng durog na paminta. Para yung ating paminta ay maluto din. Ayan. At yan po ay kailangang mag golden brown, as in lutong-luto talaga siya. Kasi pag hindi siya masyadong lutong-luto ay pwedeng mag-cause ng mabilis na pagkasira ng sinantulan. Anyway, ito naman ay pagdating ng Manila, sigurado ubos na ito. Pero yung dadalhin kasi ng anak ko sa barko, syempre medyo mahaba yung biyahe papunta sa US. So, ayan guys. So, ayan guys, dahil ang ating mga ingredients ay golden brown na, yan yung texture na gusto nating ma-achieve guys ha. Ayan. So, ito yung tamang method ng pagigisa ng mga ingredients para ang ating sinantulan ay mafurlong ang buhay. Now, hinaan na natin ang apoy at ilalagay na natin ang ating alamang. Siya nga pala ang ating alamang ay hinugasan ko muna, no? Para matanggal yung ibang ferment. At mabawasan din yung salt. Pag hindi kasi hinugasan, very salty. And then at the same time, sobrang langsa. Hindi mo may enjoy yung lasa ng iyong sinantulan. Ang ganda ng pagkagisa natin ng mga ingredients guys. Look at that. Ayan, ilagay na natin ang ating alamang. Now, ay pwede na nating isunod ang ating santol. Ayan. Mamaya natin yan lalagyan ng gata. Ida-dry up muna natin yung natural fluid na galing sa santol. And yes, siya nga po pala yung ating santol para po mas mabilis siyang maluto dahil ako ay nagtitipid ng gaas. Pagkahugas ko po niyan at nilamas ko, dahil po yung aking balat ng santol ay hindi po fresh. Yan po ay buro na, no? Naka-ferment na rin siya, so marami siyang salt. So, tinanggal ko po muna yung salt niya, nilamas ko muna ng 3 beses, and then, pinakuluan ko. At dahil nga hindi ko na siya nilagyan ng tubig, yung natural tubig lang po, yung natural fluid lang ng balat ng santol, so hindi ko na siya pinigaan pagka galing sa pagpapakulo. And yes, yan po ay pinakuluan ko sa pressure cooker para mas mabilis maluto and hindi maubos ang aking gasol. So, ayan guys. So, kung nakikita nyo na dry up na siya, ayan. Wala na siyang fluid sa ilalim, no? Pwede na nating ilagay yung ating gata. Now, ay ilagay na natin yung ating chicken sa ibabaw. Ang daming sahog ng ating sinantulan.
Hihiwain ko na yung ating sili. Siya ng kick ng spicy. Mas masarap kasi yung sinantulan pag medyo may kick ng spicy. Ayan guys, yung ating sili ay freshly harvest. Yan, ilagay na natin dyan. Wala kasi akong siling labuyo. Nakalimot akong bumili. And now guys, yung ating gata ay ilagay na natin. Ayan, so ipalibot na lang natin dyan. Medyo generous yung gata natin. At tayo po ay naka-maximum heat ang ating apoy, no? Huwag lang nating iiwan para hindi magkaroon ng tutong sa ilalim. Pag nagkaroon po kasi ng tutong, hindi natin ma-achieve yung masarap na lasa na ine-expect natin. Kasi masisira siya ng tutong. And then, now ay maglalagay na tayo ng sugar to balance the taste. Ako ay maglalagay ng ginisa mix. Kayo na lang po ang mag-control ha ng paglalagay nyo ng ginisa mix. Bahala po kayo kung hanggang saan yung inaakala nyo na lasa ng inyong niluluto. Sorry. Ay. Oh my goodness. So, ayan guys, haluin natin. Ang bango, 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 promise. Look at that. Ayan, bango. So, ayan guys, kayo ba ay pamilyar sa sinantulan? Normally, yung sinantulan guys, familiar talaga to sa mga Bicolana. So, my mother and father, they are both Bicolana, no? So, kaya ito ay medyo na ipamana na nila sa akin, ang pagluluto na ito. Siyempre, may pagkakaibang method. Kaya lang, at the end, yun pa rin, masarap ang pinahihinatnan. At itong pamamaraan na ito ng pagluluto ng sinantulan, talagang sobrang sarap. So, si Tita Wena ay magtitikim na ngayon. Kuha tayo ng small spoon. Tinidor na lang. Ang sarap niya. Hindi siya masyadong maasim. Grabe sarap guys, promise. So mag-add tayo ng kunti pang ginisa mix. Yung aking ginisa mix, very stingy.
Ayan guys, tayo ay naka-maximum heat guys ha. Until mag-dry up siya. Ayan, so nakikita nyo yung gilid. Naglalangis-langis na siya. So, yan na yung simula na gusto nating ma-achieve. Bango guys, promise. Sobrang bango. Ayan guys, malapit nang maluto ito. So malapit na nating i-off ang ating apoy. So ayan, naglalangis-langis na yung kanyang gilid. So ayan guys, kikita nyo ba? Naglalangis-langis na yung gilid niya. Ayan. Sarap nito guys, promise. Sobrang sarap nito sa kaning lamig at sa bagong saing. Sarap ng aking sinantulan. Look at that. Ayan guys, so ilalagay na natin sa very low heat at iigahin lang natin. Ayan guys, ang ating sinantulan ay iga na. Ayan, so nakita nyo, naglalangis-langis naman talaga siya. Patay na natin yung apoy. Ayan. So guys, dapat ang gilid ay ganyan siya. Bago nyo patayin ang apoy, no? Ayan, talagang igang-iga siya at naglalangis-langis. O, tingnan nyo. Ayan. So, tamang-tama lang yung inilagay natin na gata. Tingnan nyo guys ang ilalim. O, diba? So, ganyan dapat magluto ng sinantulan. Hindi katulad nung nabibili sa labas na very watery. Hindi ako nag-i-enjoy pag ganun yung sinantulan. So, gusto ko talagang naglalangis-langis na ganyan. Ayan. So, ayan. Salamat na muli sa inyong panunood. At sana ay may bahagi na naman ako sa inyo na masarap na lutuin. Ulam probinsya na napakasarap na talaga namang magpapataob ng inyong kaldero. At ito nga yung ulam na kaning lamig. Super power talaga. At bagong lutong kanin, the same thing. Talagang napakasaya at patataobin ito ang inyong kaldero sa sarap. Yes! Salamat na muli guys sa inyong panonood. And Tita Wena always saying, don't forget
to keep loving one another. I love you all, guys. God bless.